Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang mo manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's reflection, sa hango ito sa gospel ng ating simbahang katoliko ngayong araw ng linggo, November 19. So, ito ay kay Mateo chapter 25 verse 14 to 30. Ang magandang balita. So ito ay talinghaga tungkol sa tatlong katiwala. So sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang tao maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping, ginto, sa bawat isa ay ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isang 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, umalis siya. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakan. Kumita siya at ang 5,000 salapi. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salapi ay umukay sa lupa at tinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salapi ginto na iniwan niyo sa akin na ito ngayon ang 5,000 salaping ginto na tinubo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat na mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Dumamit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman ang 2,000 salaping ginto na tinubo. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling at tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalahain kita ng malaking halaga. At lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong mahigpit at pinapipitas ninyo ang bunga na hindi ninyo tinanim at inaani ang hindi ninyo hinasik. Natakot po ako, kahit ibinangon ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Ito na po ang iyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng walang silbing taong iyan. Doon mga mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Yun guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. Medyo mahaba lang siya, pero gaya na sabi ko, the more na mahaba at tumatagal ng pagbabasa natin ng mabuting balita, ay lalo kang pagpapalain. So yun guys, narinig nyo naman, di ba? Tatlong alipin. Yung una, pinagkatiwalaan ng 5,000 salaping ginto. Yung pangalawa, 2,000 at yung isa, 1,000. So kung titingnan natin, ito yung kakayahan natin bilang isang tao na pinagkaloob ng Diyos. Iba-iba man ang estado ng ating pinagkaloob. Kasi mga regalo yung binagay niya. Kaya yung isa, pagkabigay ng 5,000, kinalakal niya, nagsipag siya, di ba? Siguro sa panahon natin to, baka nagbenta siya ng kung ano-ano, bumili ng mga produkto,
Kaya kalaunan, nung magre-report siya, dumoble. So, yung binigay sa kanya 5,000, naging 10,000. Ganon din ang ginawa ng pangalawa. Binigyan 2,000, nagsikap, nagnegosyo, at kung saan-saan siguro dinala yung pera niya para kumita, at yung dumoble rin, naging 2,000. Yung panghuli, ito yung pinaka dito. Yung panghuli, binigyan ng 1,000, natakot daw siya. Di ba? So wala siyang ginawa, ibinaon pa sa lupa yung pera. So ano mangyari? Natural, hindi mararagdagan. Kaya nga sabi nung kanyang ng amo, tamad ka, sabi niya. Eh di sana nilagay mo na lang sa bangko. Alam mo palang mahigpit ko. Sana kahit papaano, nagkaroon ng interest at kumita. So ito guys, sumasalamin sa ating buhay. Sa ating buhay pang araw-araw. Kung ano yung ibig sabihin dito, yung pera pinagkaloob, ito yung mga kakayahan natin. Kaya nga sabi dun sa Ebanghelyo, binigyan ng ayon sa kakayahan. So, di ba, iba-iba tayo. Kagaya ng halimbawa, yung larangan ng ating mga trabaho, mayroong mga engineer, architect, nurse, doctor, may mga construction worker, meron din mga factory worker. So, depende nga kung saan tayo nakalinya, di ba? So, ang ibig sabihin niyan, kung ano ba sa trabaho, pinagkalooban tayo ng trabaho, kasi madalas mapapansin natin, di ba, pag walang trabaho, naghahanap ng trabaho. At kung may trabaho na, nagre-reklamo na, di ba? Ganun ang mga iba sa atin na maliit lang ang sweldo, ganito lang. Eh, ganun talaga kasi yan lang ang nababagay sa'yo, yun ang kakayahan mo. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, magsikap ka, magsumipag ka. Pagsikapan mo na maganda yung performance mo. Kasi baka darating yung araw dahil masipag, tapat ka sa trabaho mo, ipopromote ka ng boss mo, di ba? Kasi dyan lang naman nagsimula ang lahat eh. Yung iba sa ilalim, tapos packet ng packet dahil napapansin ng boss mo na magaling masipag at pwede kang pagkatiwala. Di ba? So, ganun din sa negosyo, magsimula ka lang sa maliit, payabungin mo ng payabungin, kagaya nung kwento sa Biblia, talagang pinangalakal niya hanggang sa dumobli na. So, sa pamilya naman guys, ito yon. So, kung meron tayong magkakapatid, di ba? Iba-iba yung estado ng buhay natin. Merong mayaman, may middle class, at meron naman pinaka mahirap sa mga magkakapatid. Pero siyempre, hindi mo sabihin, wala siyang perang ganun, hindi siya umasenso, wala na silbi. Natural, pag magkakapatid ka, pamilya mo yan, pag nawala yan, malulungkot ka, kahit anong pang study mo. At kung wala naman siyang kayamanan, pera, meron namang siyang ibang bagay, maaaring pwede mo siya masahan pagdating sa tulong, emergency, di ba? Yung physical na katawan niya, pwede niyang i-offer sa mga pamilya, di ba? So sa pamilya pa rin tayo, kung pagkalooban ka ng mabait na asawa, matino, di ba? Mahalin natin. Hindi man perfecto kagaya natin, di ba? So yung kakayahan natin magpahalaga nito, yun ang napaka-importante. At may mga anak ka, di ba, na mabait, masipag, di ba, gusto mag-aral, tulungan mo hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Ganun po yan, di ba? So, pagyamanin natin kung ano man ang meron sa atin. Yun ang sinasabi dito. Dahil yan ang kaloob ng Diyos sa atin. Di ba? Yan ang kayamanan ng pinagkaloob niya sa atin. Dahil, tandaan nyo guys, ang lahat ng ito ay hiram lang. Kahit asawa natin yan, hindi yan sa atin yan. Kahit anak mo yan, hindi yan para sa iyo. Diba? Yung mga kapatid mo, hindi mo yan pinili. Yung magulang mo, hindi mo rin yan pinili. Ang Diyos ang pumili sa para pagkatiwalaan ka. Diba? Para darating yung araw, makakailangan na ng tulong, kailangan nandiyan ka para tulungan ka. Kung anong meron ka na pwede mong itulong, hindi lang basta sa usapin ng pera, sa physical, o kung anumang effort na pwede mong itulong mo. Kasi kung wala ka na ng trabaho, hindi ka na nakakatulong sa pamilya. Tapos tatamad-tamad ka pa. Walang mangyayari, di ba? Walang mangyayari. Talagang maano lang sa iyong pamilya. Maiinis lang, visit lang. Pagka dumating yung araw na talaga nangangailangan ka. So, ibig sabihin niya, pag dumating ang araw na wala ka na, marami pang matutuwa dahil sa ginawa mo, di ba? Pero kung naging mabuti kang tao, nakisama ka, di ba? Tumulong ka. Kahit pa paano, maraming taong makakaalala sa iyo. Lalo na sa mga ginawa mo para sa kapwa mo, para sa mga pamilya mo, sa mga kapatid mo. At kaya nga sabi, di ba?
Kahit yung konti, pagyayamanin mo. Kasi, kailangan lahat tayo may ambag sa lipunan, sa pamilya, lalo-lalo na sa Diyos. Kaya nga yun guys, yung konti doon nagsisimula. Kung mabasa nyo lahat ng mga yumaman, kaya dito sa ating bansa, di ba? Sila Henry C., Lucio Tan, nag-umpisa lahat yan sila sa mahihirap lang. Hindi na mahirap na kalagayan. Kaya kung tinitignan mo ngayon ang idolo mo, mga negosyante, di ba? Na mga bilyonaryo na ngayon, kagaya ng Menos, hindi naman yung nagsimula agad bilyonaryo, di ba? Nagsimula lahat yan sa baba. Kaya kung ano meron tayo, una, makontento muna tayo, pero huwag tayo mag-stop doon. Kailangan pa natin mag-level up. Pagbutihin ng trabaho para kalaunan ay yumaman ng yumaman ang ating pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya kung ano man yan, huwag tayong magreklamo, pagsikapan natin na mapayabong ito, pagyamanin ito, dahil dyan tayo susukatin ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Kaya nga nung nagsulit na sila, yung una at pangalawa, ano sabi niya, magaling at tapat na katiwala. Pinagkatiwalaan ka ng konti, dodoblin pa, papalalakihin pa yung ibibigay sa'yo kasi nga napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Kaya nga, kahit anong tingin mo pa yan, di ba? Kung 5,000 yung kanina, 2,000, 1,000, pare-pareho lang yan. Di ba? Pare-pareho lang yan. Kaya nga sinabi ni na Panginoon, yung konti, bibigyan pa. So, ibig sabihin, kung ano man ang trabaho mo ngayon, huwag mong tignan na maliit yan. Huwag mong ikumpara sa kakilala mo na malaki, di ba? Ayahan mo lang siya. Sa kanya yun, meron kang sariling blessing na nakalaan para sa'yo. Kaya yan ang ating pagsikapan sa ating buhay na lalo pa nating pagyamanin kung anong meron tayo. Effort, pera, kakayahan, lahat yan. Kayamanin lahat yung pinagtulog natin. Kaya yung lakas natin, hindi natin pwedeng pagbaliwalaan lang. Gamitin natin sa kapakipakinabang at pagtulong at pagyaman ng ating sarili. So, ayun po ang ating ipanalangin sa ating puso't isipan. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na magampanan, mapagbuti yung pinagkaloob niyo pong kaunti sa amin ay aming mapagyabong, pagyamanin. Darating yung araw na mas marami pang makikinabang nito at masishare. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, may cancer na relasyon sa pamilya at pinansa. So, samahan mo ko kung yun ang mga problema mo sa napakasimpleng dasal. Kung ikaw maniwala, magtiwala at manampalataya, tsak yun ay yung makakamit, ibibigay sa iyo pagdating ng araw. So tayo pinanalangin mo ni Lord, bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog. May matinding karamdaman, may cancer na, bedridden na lang, at kung ano pa mang mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po niya mapagpagaling na kamay, tanggalin niyo po, plusin niyo po. Ganun din po sa mga pamilyang nasira na pagbigkis-bigkisin niyo po ngayon. At sa pinasal na kailangan namin lahat, lalo na kayo mga kapatid namin, walang-wala lang. Ultimo pambili ng bigas, ulam, na pagbaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa, lahat ng yan. I-bless po ang aming hanap. So, lahat na ito iniling namin sa pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Thank you very much po.